Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 3A natutukoy ang mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang kaibigan o friend? Ayon sa dictionary, ang kaibigan ay isang taong kilala mo, gusto mo at pinagkakatiwalaan mo. Halimbawa, ang malapit mong kamag-aral o kapitbahay. Kilala mo siya, masaya kang makasama siya, at alam mong mapagkakatiwalaan mo siya sa mga lihim o problema mo. Ayon naman sa Greek philosopher na si Aristotle, ang kaibigan ay isang pangalawang sarili. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan ay sumasalamin sa iyong mga kabutihan at sinusuportahan ka upang maging mas mabuting tao. Halimbawa, kung may kakilala kang nagpapaalala sa iyo na mag-aral ng mabuti o umiwas sa maling gawain, sila ay tinuturing na kaibigan o pangalawang sarili dahil tinutulungan ka nilang magbago at mag-improve. At ayon din kay Aristotle, mayroong tatlong uri ng pagkakaibigan. Ito ay ang mga sumusunod: friendship of utility, friendship of pleasure, at friendship of virtue. Friendship of utility. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nakabatay lamang sa benepisyo o pakinabang ng bawat isa. Halimbawa, ikaw at ang mga kamag-aral mo na nagtutulungan sa paggawa ng proyekto. Magkasundo kayo at maayos na nagsasama sa paggawa ng proyekto. Pero sa labas ng paaralan at sa inyong kani-kaniyang buhay, hindi kayo magkakasama o nagkukumustahan. Maraming magkamag-aral at magkatrabaho ang nasa ganitong uri ng pagkakaibigan. Ito ay praktikal, ngunit panandalian o hindi permanente. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay maaaring mawala kapag nag-iba ang sitwasyon o hindi na handa ang isa na magbigay ng tulong. Friendship of pleasure. Ito ay ang uri ng pagkakaibigan kung saan ang mga tao ay nagiging kaibigan dahil sa kasiyahan na nadarama kapag magkasama sila. Ang mga ganitong uri ng kaibigan ay kapareho ng ating mga paboritong gawain o hilig, tulad ng sports, sining, online games, music, o iba pang aktibidad na nagdudulot ng kasiyahan. Halimbawa ay ang mga kaibigan mong nag enjoy kang kasamang maglaro ng online games. Pero kapag hindi na kayo naglalaro, bihira na kayong mag-usap. Ang iba pang halimbawa ay ang mga taong naging kaibigan mo dahil kabilang kayo sa isang grupo ng mga siklista o mga kapwa mo fan ng K-pop. Ito ay mas mataas kaysa sa friendship of utility, ngunit maaaring mawala kapag nawala ang kasiyahan o nagkaroon ng pagbabago sa mga bagay na nagpapasaya sa bawat isa. At friendship of virtue. Ito ang pinakamalalim at pinakamatibay na uri ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigang ito ay itinatag sa pagpapahalaga sa kabutihan at moral na pag-unlad ng isa't isa. Ang mga kaibigan sa uri na ito ay nagtutulungan at nagtitiwala sa bawat isa para sa kanilang moral na pag-unlad. Halimbawa, ang matalik mong kaibigan na palaging nagbibigay ng inspirasyon sa iyo na mag-aral ng mabuti, mag-isip ng positibo, at maging mas mabuting tao. Ito ang pinakamatatag na uri ng pagkakaibigan at pangmatagalan o panghabang buhay dahil ito ay nakabatay sa mga values at karakter ng bawat isa. Sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan, masasabi natin na ang friendship of virtue ang tunay at mabuting uri. Gaano nga ba kahalaga na magkaroon ng mabuting pakikipagkaibigan? Batay sa pananaliksik ng American Psychological Association, ang mabuting pakikipagkaibigan ay nagpapalakas ng mental na kalusugan. Ang mga kaibigan ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa mahihirap na panahon na nakatutulong upang mabawasan ang pagkabalisa at depresyon. Halimbawa, kung may kaibigan kang kausap pagkatapos ng nakaka-stress na pagsusulit, maiibsan ang bigat ng iyong nararamdaman at magiging positibo ang mga pananaw mo. Ang mabuting pagkakaibigan ay nakakabawas din ng stress. Ang paglalaan ng panahon kasamang kaibigan ay nakatutulong sa pagre-release ng oxytocin, isang hormone na nagpapababa ng stress. Halimbawa ay ang pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan kasamang matalik mong kaibigan pagkatapos ng klase. Hindi ba't nakakapagpakalma ito sa iyo? Nagpapabuti rin ng pisikal na kalusugan ang mabuting pakikipagkaibigan. Ang pagkakaibigan ay naiuugnay din sa mas mababang presyon ng dugo at mas malakas na immune system. Ang mabuting kaibigan ay mag-eengganyo sa iyo na mag-ehersisyo at kumain ng masusustansyang pagkain, at ito ay magpapabuti sa iyong pisikal na kalagayan.
At ang mabuting pakikipagkaibigan ay nagpapahaba ng buhay. Ang mga taong may matibay na ugnayang panlipunan ay karaniwang mas mahaba ang buhay. Ang matatandang taong aktibo sa pakikisalamuha sa kanilang mga kaibigan ay mas madalas na masigla at masaya sa buhay. Bilang pagninilay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong uri ng pagkakaibigan ang mayroon sa inyo ng pinakamalalapit mong kaibigan? Sila ba ay friends of utility, pleasure, o virtue? Paano ka magiging mabuting kaibigan? O ano-ano ang dapat mong gawin upang maging panghabang buhay ang inyong pagkakaibigan? At ano-ano ang mabubuting epekto sa iyo ng pagkakaroon ng mabubuting mga kaibigan? Ngayon, para sa ating gawain, sumulat ng maikling liham para sa isa sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Simulan ito sa pasasalamat para sa isang tiyak na bagay na ginawa niya para sa iyo. Halimbawa, pagtulong sa iyong mag-aral o pagpapatawa sa iyo noong malungkot ka. Pagkatapos, sabihin kung bakit mahalaga sa iyo ang inyong pagkakaibigan. Halimbawa, palagi kang naniniwala sa akin at dahil doon, natututo rin akong maniwala sa sarili ko. Ang gawaing ito ay magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan at magtuturo sa atin na higit na pahalagahan ang ating mga kaibigan. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang muka kung ang pangungusap ay wasto o malungkot na muka kung hindi. 1. Ayon kay Aristotle, ang friendship of utility na nakabatay lamang sa pakinabang na naidudulot nito sa isa't isa ay permanente o panghabang buhay na uri ng pagkakaibigan. 2. Ang friendship of pleasure ay pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahang dulot nito sa isa't isa. 3. Ang friendship of virtue ang pinakamataas na uri ng pagkakaibigan. 4. Ang pagkakaroon ng mabuting pagkakaibigan ay nakakaikli ng buhay ayon sa American Psychological Association. At 5. Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa mahihirap na panahon. College Education 7 Quarter 3 Learning Competency 3B, nahihinuha na ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na sariling pagkakakilanlan, pagpapaunlad ng pagkatao, at mapayapang pakikipag-ugnayan sa kapwa dahil nabuo ito sa kagustuhang makipag-ugnayan bunga ng pagmamahal. Balikan natin ang ating aralin sa nagdaan. Ano nga ba ang kaibigan? Ang kaibigan ay isang taong kilala mo, gusto mo at pinagkakatiwalaan mo. At ayon kay Aristotle, ang kaibigan ay pangalawang sarili. Ibig sabihin, ito ay taong malapit sa atin na sumasalamin sa ating kabutihan. Pagsusuri ng mga kwento. Basahin mabuti ang maikling kwento. Tukuyin kung paano nakatutulong sa tao ang pagkakaroon ng mabuting pakikipagkaibigan. Isulat ang sagot sa iyong notebook. Unang kwento. Sobrang kinakabahan si Ivern para sa kanyang speech sa klase kung kaya hinikayat siya ng kanyang kaibigang si Jace na mag-ensayo ng magkasama. Nagbigay din si Jace ng mga tip upang lalong mapaghusay ni Ivern ang kanyang speech. Natutuhan ni Ivern na manatiling kalmado at magsalitang may kumpiyansa. Salamat sa suporta ni Jace. Ikalawang kwento. Hindi nagagandahan si Morgana sa sarili niyang boses. Subalit ang sabi ng kanyang kaibigang si Seraphine, maganda ang boses mo at magaling kang kumanta, huwag kang mahiya. Dahil sa pagiging mapanghikayat at supportive ni Seraphine, nagkaroon si Morgana ng kumpiyansa na umawit sa kanilang event sa paaralan. Ikatlong kwento. Nawala na ng ganang maglaro ng basketball si Echo matapos matalo sa isang laro. Subalit pinaalala sa kanya ng kaibigang si Draven ang kahalagahan ng pagsusumikap at hinikayat siya nitong magpatuloy sa pagsasanay. Hindi na naramdaman ni Echo na siya'y nag-iisa at nagsimulang magsanay ng mas masigasig. At ikaapat na kwento. Palaging sinusuportahan ni na Tristana at Zeri ang isa't isa sa paaralan dahil sa tiwala at teamwork na nabuo nila bilang magkaibigan na naging dahilan ng kanilang tagumpay, naging mag-partner sila sa negosyo. Narito ang lumabas sa pag-aaral ng Child Development Perspectives na may pamagat na The Power of Friendship. Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa kung paanong ang pagkakaroon ng mabuti at supportive na mga kaibigan ay makatutulong sa iyo na mag-grow at manatiling mentally healthy. Ipinakita ng pag-aaral na ito na ang pagkakaibigan ay hindi lang para tayo ay paligayahin,
kundi upang tayo ay gawing mas mabuting tao. Narito ang mga paraan. Malaki ang papel ng mga kaibigan sa pagtuturo ng mga halagang kasanayan tulad ng pakikipag-usap, pag-unawa sa damdamin ng iba, at paglutas ng mga problema. Sa pakikisalamuha sa mga kaibigan, natututo tayong mas maunawaan sila at magtulungan sa mga hamon na tumutulong sa atin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga supportive na kaibigan ay nagpapataas ng ating tiwala sa sarili at kumpiyansa sa pamamagitan ng pagkilala sa ating mga kakayahan. Ang kanilang magagandang pananalita at paghanga ay tumutulong na maramdaman nating tayo'y mahalaga, na nakapagpapaganda ng ating mental na kalusugan at nakapagbibigay ng inspirasyon para abutin ang ating mga pangarap. Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay ng aliw at lakas ng loob kapag may pinagdaraanan tayo. Kapag tayo'y nalulungkot, nai-stress o may problema, ang isang mapag-alagang kaibigan ay maaaring makinig, magbigay ng payo o masamahan tayo, na nakapagbibigay sa atin ng kaginhawaan. At ang ating mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng pagkakaibigan ngayon ay nagtuturo sa atin kung paano bumuo ng makabuluhang relasyon sa hinaharap. Ang mga karanasang ito ay tumutulong sa atin na maging mabubuting kaibigan, kapareha, katrabaho at miyembro ng pamilya sa hinaharap. Dapat nating mahinuha na ang pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ang pagkakaibigan ay tungkol sa paglago ng magkakasama, pagtutulungan sa isa't isa, at pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili. Sa pagiging mabuting kaibigan, hindi mo lang tinutulungan ang iba, tinutulungan mo rin ang iyong sarili. Kaya't laging pahalagahan ang iyong mga pagkakaibigan. Hindi lang ito bahagi ng buhay, ito ang malaking bahagi ng tumutulong sa iyo na maging masaya at malusog na tao. Values Education 7, Quarter 3, Learning Competency 3C, na isa sa kilos ang mga paraan sa pagpapatatag ng pakikipagkaibigan. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaibigan o friendship? Mahalaga ang pagkakaibigan sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng suportang emosyonal at kasiyahan. Tinutulungan din tayo nito na hubugin ang ating emotional at social skills. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna ninyo sa inyong notebook ang tanong na ito. Paano mo matitiyak na magiging matatag ang pagkakaibigan ninyong mga magkakaibigan? Ayon sa mga pananaliksik, ang mga simpleng gawain na may layuning palakasin ang pagkakaibigan ay mabisa. Ang pagpapakita ng pagiging mapagpasalamat tulad ng pagsasabi ng salamat ay nagpaparamdam sa kaibigan na siya'y pinapahalagahan. Ang makabuluhang pag-uusap ay nagpapalalim ng pag-unawa at tiwala. Ang maliliit na mabubuting gawa tulad ng pagtulong o pagbabahagi ay nagpapakita ng malasakit, at ang pagiging palagi ang maaasahan ay nagtatatag ng matibay na pundasyon para sa anumang uri ng pagkakaibigan. Paano nga ba maging totoo o tunay na kaibigan? Ang totoong kaibigan ay maunawain. Unawain ang perspektibo ng iyong kaibigan sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili mo sa kanilang kalagayan. Nangangahulugang ito na aktibong pakikinig at pagsasaalang-alang sa kanilang damdamin bago ka magbigay ng tugon. Ang tunay na kaibigan ay matyaga. Suportahan ang iyong kaibigan sa mahihirap na panahon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng oras at espasyo na kailangan nila, lalo na kapag sila ay dumaraan sa mga hamon o personal na pagsubok. At ang tunay na kaibigan ay tapat. Palaging maging tapat. Ang pagiging bukas at totoo ay nagtatatag ng tiwala at nakakaiwas sa mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Ang mabubuting kaibigan ay may mga katangian na ginagawa silang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Ang empatya ay nagbibigay daan upang tunay nating maunawaan ang damdamin at pananaw ng ating mga kaibigan. Ang pasensya, sa kabilang banda, ay nagsisiguro na naroroon tayo para sa ating mga kaibigan kahit sa kanilang pinakamahihirap na sandali, na nagpapatibay sa lakas ng ating ugnayan. At ang katapatan ay bumubuo ng pundasyon ng tiwala na mahalaga para sa anumang matibay na relasyon. Friendship Commitment Open Letter. Sumulat ng liham para sa iyong mga pinakamatatalik na kaibigan. Sa iyong liham, sagutin ang mga sumusunod.
Ano ang pinakahalagahan mo sa inyong pagkakaibigan? Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa kanila? At ano ang iyong pangako upang mapanatili at mapatatag ang inyong pagkakaibigan? Gawing espesyal ang liham sa pamamagitan ng maayos na sulat, kalinisan at disenyo. Babasahin ang liham na ito sa klase. Ang ating aralin tungkol sa pagkakaibigan ay may layuning linangin ang pagpapahalaga sa katapatan o ang tinatawag nating loyalty o honesty. Ang katapatan o loyalty ay ang kakayahang manindigan sa isang relasyon kahit may mga hamon o tukso. Sa pagkakaibigan, ang pagiging tapat ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at malalim na ugnayan. Ang pagiging maaasahan at totoo sa kaibigan ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Bakit mahalaga na maging loyal o honest? Ito ay lumilika ng mas matatag na koneksyon. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa na kayo ay nandiyan para sa isa't isa. At pinananatili nito ang respeto at pangmatagalang ugnayan o relasyon. Ang loyalty ay mahalaga sa ating buhay at sa pagkakaibigan. Sa ating pang-araw-araw na relasyon, ang pagiging tapat ay nagtatatag ng tiwala at nagbibigay ng kapanatagan. Sa pagkakaibigan, ito ang pundasyon ng matatag na relasyon dahil nagbibigay ito ng kasiguruhan at kumpiyansa na kayo ay nandiyan para sa isa't isa kahit ano pa ang mangyari.